Master. Hindi ka nagkakamali. Nakatago sa Gao family. Tiyak na napalampas ako sa kalagayan ng Great Grandmaster. Maganda. Pero, si Ye Chen, alam mo ba ang tunay na kahulugan ng suntok? Ano ito? Hindi alam ng disipulo, ang tunay na kahulugan ng suntok ay nakatago. Hindi ito nakalabas. Guro, pahintulutan mo na akong bumaba sa bundok, hindi na ako makapaghintay. Gagawin ko ang lahat para sa angkan ni Ye, para sa paghihiganti sa kanilang pagkawasak. Ye Chen, sobrang taas na ng iyong tapang ngayon. Madaling masira kung sobra ang katigasan. Ganyan. Bibigyan kita ng bahagi ng iyong alaala bilang guro. Pupunta ka sa pamilya Gao bilang isang lalaking may asawa sa loob ng 5 taon. Sa loob ng 5 taon, tiyak na makakapagpatuloy ka sa iyong pag-unlad. Sang-ayon ka ba? Sang-ayon ng disipulo. Panahon na upang umalis sa pamilya Gao. Itong mesa ng tsaa. Bakit ang daming mancha ng tsaa? Hindi alam ni Ye Chen kung paano maglinis. Talagang henyo siya. Tingnan mo kung paano ko siya sisiraan. Huwag mo nang alalahanin yan. Nagpadala na ako ng tao para hanapin si Lin Mengjia. Naniniwala akong makukuha na natin ang patent ng gamot na yun, sa lalong madaling panahon. Maghiwalay na tayo. Ye Chen, anong sinasabi mo? Uulitin mo. Sinasabi ko, maghiwalay na tayo. Nandito ako sa pamilya ni Gao. Para na rin akong nakasama ng matagal. Binatikos ka na. Umalis ka na agad dyan. Linisin mo ang inidoro, para akong hindi naririnig. Kung hindi, tingnan natin kung paano kita papatayin. HMP, maglinis ka, anak ng Peiteng. Ye Chen, anong ginagawa mo? Simula nang pumasok ako sa pamilya nyo, tinanggal nyo na ang tagapaglinis at katulong. Hindi nyo ako pinapayagang gumamit ng washing machine at dishwasher. Pinipilit nyo akong maghugas gamit ang kamay. Talagang itinuring nyo akong alipin. Iayos mo ang iyong posisyon. Isa ka lang namang sinisilang na lalaki. Iyan na. Ikaw lang ang lalaki sa bahay na ito. Hindi ka naglilinis ng pinggan o naglalaba. Anong balak mo? Siguro, gusto mo pang makialam sa negosyo ng pamilya namin. Kahit anong sabihin ninyo, bahala kayo. Anyway, ayoko nang maglingkod pa. At saka, ito ay paalala ko sa'yo. Hindi ito pakikipag-usap sa inyo. Gets mo? Palayain siya. Kahit na isang inutil na manugang, may lakas pa ring pumatay sa Panginoon. Nakita kong umalis siya sa pamilya Gao. Gaano pa siya katagal mabubuhay? Dinala kayo ng pamilya Gao. Anong pakialam mo sa kanya? Ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Hang Ji. Okay, oo. Bakit ka nagbigay ng ganyang kalaking galang? Ano bang ginagawa mo? Hindi ko kayang tiisin yan. Sabihin mo, sino ang nag-utos sa'yo na pumunta? Sabihin mo na. Maaari kitang patawarin. Nandito ka para makisalamuha. Ang sinasabi ay tungkol sa pagtatago ng lihim. Subukan mong patayin ako. Ano ang gagawin ko? Sige, sabihin mo. Sinasabi ko na, kami ay ipinadala ng Chijia. Bitawan mo siya, maaari na akong tumawag ng pulis. Anong tinitingnan mo? Sinasabi ko sa'yo, ilagay mo na ang armas. Kapag dumating na ang mga taga-subaybay, surrender ka na lang. Magandang babae, huwag kang magkamali ng akala, sila ang gustong pumatay sa akin. Hindi ako ang gustong pumatay sa kanila. Tamang pagtanggol. Bulag ba tayo? Nakatay ka na ng isang tao kanina.
Sinasabi mo siya. Nakatama lang ako sa punto ng tulog niya. Majay gising din siya. Si Xiao Qing, Terra na. Parang hindi mabuti ang dalawang tao. Mukhang hindi sila mga mabuting tao. Terra. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Kayo. Ay nako. Bitawan si kuya. Tulungan niyo ako. Sino ka? Bakit ka nakikialam sa mga gawain ng Chi family? Chi family. Bakit naman lagi na lang Chi family? Bakit ka nila inagaw? Maaaring ako ang nakaisip ng buhay puso. Meng Jia. Kapag lumalabas tayo sa hinaharap, mas mabuting magdala ng gwardya. Ngayon, sa buong Daksha, hindi natin alam kung ilan ang nagmamasid sa ating patent ng Gipuso. Huwag kang mag-alala, tiyak na poprotektahan ko ang Gipuso. Hindi ko ito papayag ang maaga ng masasamang tao. Naiintindihan ko na, may teknolohiya kayo, pero walang backer. Maghanap na lang ng backer, tapos ayos na. Anong alam mo? Si Meng Jia ay umaasang mapakinabangan ng gamot na ito, para sa lahat ng tao. Kung makipagtulungan sila sa ibang pamilya, ang kanilang layunin lang ay ang makakuha ng kita. Ginoo po, ano po ang inyong apelyido? Maraming salamat po sa inyo ngayon. Ang pangalan ko ay Ye Chen, yung genius na manugang ng Gao pamilya. Sikat ba talaga ako? Gao Qilen, tuwing may salo-salo. Palagi mong ipinagmamalaki ang iyong mga nagawa. Sabi niya, 5 taon ka nang nakikisama, hindi ka pa niya pinapahawak. Yung itsura niya. Hindi naman bagay na mahawakan ko. Ang pamilya Gao ay malaking pangalan. Mga pamilya sa unang 5. Si Gao Yuliang ay talagang hari ng Hilaga. Ang kanyang anak na babae ay hindi nakarapat dapat sa iyo. Kailan? Ang tao ay nahahati ayon sa lahi, sa mataas at mababa, mahal at mura. Tama ang sinabi ni Ginoong Ye. Ang katayuan ng tao ay pwedeng magkaiba-iba, pero hindi ang pagkatao. Maganda ka naman. Ginoo Ye, hindi ko alam kung gusto mong sumali sa aming grupo, ang Tianhong. Pero sa posisyon ng security manager, maibibigay ko sa'yo buwan ng sahod na 500,000. Meng Jia, nabaliw ka na. Ngayon ay napapaligiran tayo ng mga malalakas na kalaban. Ang kailangan natin ay isang mabangis na tigre, hindi isang baboy tulad nito. Kung ganun, hindi mo na ako pinaniniwalaan sa aking kakayahan. Sige. Magpusta tayo. Anong pustahan? Pusta. Kung hindi ko maprotektahan si Ginoong Lin, magpapakamatay ako dito mismo. Kung magtagumpay ako, kailangan mong maglingkod sa akin. 1 buwan, kumusta? Nakuha mo na ang tagumpay. Ako ang magiging alipin mo buong buhay. Sige. Kabanata 3. Tama, 5. Ay, hindi ito kasama. Hindi kasama. Bilisan mo na. Ay, nandito na ako. Tama, hawakan mo. Huwag, gusto ko ito. Magandang araw sa lahat. Ako ang bagong manager ng security department. Ang pangalan ko ay Ye Chen. Tingnan ko nga. Bata, naghahanap ka ng gulo, ha? Ngayon, lumapit ka at lumuhad, magbigay ng galang. Tapos umalis ka na. Kami ay hindi na maghahanap ng kapatawaran. Talaga. Bata, mukhang gusto mong makipagsapalaran, ha? Naghahanap ka ng gulo, ha? Grabe naman talaga. Yung 5 taong ito, lahat sila ay mga mahal na pinasok namin sa Tianhong Group, mga eksperto sa peak ng martial arts. At ngayon, si Ye Chen lang ang nakatalo sa kanila. Sa ganitong paraan, si Ye Chen ay tiyak na isang tagapaglaban ng madilim na lakas. Hindi ba? Oo nga. Tagapaglaban ng madilim na lakas. Sa Daksha, napakahalaga nila. Halos, lahat sila ay nakukuha ng ilang malalaking pamilya. Akala ko si Ye Chen ay isang taong nakaligtas pa rin. Ginoo Lin. Magandang babae na si Su. Handa ka na bang maging alipin ko? Kung maprotektahan mo lang si Meng Jia,
Ipagpapasakop kita habang buhay. Anong pakialam ko? Sige. Ginoo Yechen, kanina lang ay hindi namin nakilala ang iyong lakas. Huwag po sanang magselos. Maliit na bagay lang. Nakikita ko na halos lahat kayo ay nasa tuktok ng intindeng. Nais mo bang mapalaya ang iyong anino? Ginoo. Pinadala ko na si Liu Hu, kasama ang 5 mga eksperto sa madilim na mundo, papuntang Tianhong, sa mga tao lang ng kanilang security team. Tiyak na hindi nila tayo mapipigilan. Bakit pa tayo kailangang pumunta ng personal? Kailangan ng pamilya Gao ang patent, at ako. Basta si Lin Mengjia lang. Nalampasan na. Ako ay nanatili sa tuktok ni Mingjin ng buong 8 taon. Ngayon ay nagulat ako na nakalampas na ako. Nakalampas na ako. Ang galing talaga. Tunay na nakamit natin ang isang malaking tagumpay. Walang anuman, malaking utang na loob. Sa hinaharap, kung kailangan mo ng tulong ko, huwag mag-atubiling maghanap sa akin. Ako rin. Ako rin. Ay nako, maliit na bagay lang yan. Pinapataas ko ang inyong lakas. Para rin. Mas mabuti ninyong maprotektahan si Ginoong Lin. Kung may dapat kayong pasalamatan, si Ginoong Lin na lang. Salamat, Ginoong Lin. Walang anuman. Lahat ito ay dahil kay Yechen. Dapat sana ay plano namin ngayon. Nagdaos ng press conference. Ipinahayag ang pagbabalik sa simpleng buhay. Sa pinakamababang presyo para sa merkado. Nabahala pa ako na baka hindi nyo kayanin. Yung mga masamang tao na nagkakalat ng gulo. Ngayon ay nakahinga na ako ng maluwag. May nagkakagulo. Tara na. Tumigil. Anong ginagawa ninyo? Gumagawa ang pamilya Chi. Magpakita kayo ng respeto. Parang nasa lugar ako dito. Si Liu Ho, pinuno ng Black Tiger Group ng pamilya Chi. Alam niya na si Hugi namin. Bakit hindi pa kayo umaalis? Dahan-dahan lang. Diretso ko kayong ipopcorn ng isda. Pasensya na. Walang Chi Jia sa listahan ng mga imbitasyon sa press conference. Pakiusap, umalis kayo. Isang maliit na walang kwenta. Minsan pa, may lakas ng loob na harangin ako. Kuya Hu, bakit pa tayo mag-uusap? Diretso na tayong kumilos laban sa kanila. Kuya Chen, itong si Liu Hu ay isang kilalang master ng madilim na lakas sa mundo ng krimen. Dagdag pa rito, mayroon pang 5 mataas na antas ng mga mandirigma. Tayo, huwag na nating dalhin si Ginoong Lin. Siya ay isang eksperto. Hindi ba't ako rin ay isang eksperto? Eksperto. Ikaw lang. Kaya't ako siguro. Walang katunggali sa buong mundo. Yechen, simula nang pumasok si Liu Hu, nakabuo siya ng 2 merkado para sa pamilya Chi, at wala siyang talo. Lahat ng kalaban niya, patay na. Kung hindi. Hindi ka naniniwala sa akin. Bakit niyo pa ako tinawag dito? Darating na ang susunod na Grandmaster ng pamilya. Nakatayo na kayo dyan ngayon. Pwede akong pakawalan kayo. Tumayo kayo ng diretso. Huwag kayong magpapakumbaba. Ginoo Tiger. Ngayon ay aalis na ako mula sa Tianhong Group. Pakiusap, patawarin mo ako. Ang bawat buwan, ang Tianhong Group namin, ay nagbibigay sa inyo ng masasarap na pagkain at inumin. Para lang sa inyo, ayaw nyo bang tumakas sa laban? Kami ay nandito para kumita, hindi kami nandito para mamatay. Iyan ay ang tigre ng Black Tiger Gang. 28 na ako ngayong taon. Ayaw ko pang mamatay. May kasabihan tayo sa Daksha.
Ang marunong sa tamang panahon ay matalino. Sumuko na ngayon. Tiyak na pagpapakitaan ko kayo ng awa. Sa wakas, naintindihan ko na, bakit kayo ay nananatili sa tuktok ng Mingjing. Nawala na sa inyo ang isang mandirigma, na laging handang lumaban, nang hindi pa nakikipaglaban, natatakot na. Sige na. Umalis na kayo. Hindi ko kayo mahihirapan. Nabaliw ba kayong lahat? Anong katarantaduhan ang pinag-uusapan nyo tungkol sa espiritu ng liwanag? Kailangan nyong mabuhay, bago kayo magkaroon ng karapatang pag-usapan ang espiritu. Aso na may naputol na gulugod, walang lakas ng loob, nandito lang kayo at pinapanood kami kung paano mananalo. Tagumpay. Anong mga malalaking salita ang sinasabi mo? Ako si Liu Hu, walang kalaban sa ilalim ng guro. Sino ang guro dito? Sino ang guro dito? Sasabihin ko ito sa huling pagkakataon. Sumuko na kayo ngayon. Patawarin kita, hindi ka mamamatay. Kung hindi, mamamatay ka ng walang buong katawan. Kung hindi, sumuko na tayo. Wala tayong kahit isang tuktok ng lihim na lakas. Wala tayong, ito. Paano tayo mananalo? Takot. Kaya matatalo ka habang buhay. Iilan lang naman sila. Hindi makikipaglaban. Paano mo malalaman kung matatalo ka? Sinuri ko na ito. Ngayon, nasa rurok lang kayo ng lakas. Samantalang kami ay nasa mga taon ng maagang pagsasanay sa lihim na lakas. Akala nyo ba talaga na kayang punan ng kalooban ang agwat ng lakas? Sa ganitong maliit na agwat, wala pa bang kakayahang makipaglaban? Ano pa ang hinihintay? Patayin sila. Ginoong Lin, ako ang tagapamahala ng seguridad. Maaari kong sabihin na ako ay gumanap ng maayos. Ye Chen. O hindi, Kuya Chen. Hindi na ako muling magsasabi na ikaw ay cute na manugang. Sobrang-sobra na talaga ang mga tao sa gaw. Paano nila magagawang sabihin iyan sa'yo? Nasa ganitong kalagayan ako ngayon. Kailangan ko pa ring pasalamatan sa kapalaluan ng mga gaw. Kayo ay talagang aabutin ng kabiguan. Sinasabi ko ito. Maghihintay tayo na dumating si Master Zhang. Walang silbi ang inyong pagmamakaawa. May lakas pa kayong magsalita ng matitigas. Mga kapatid, patayin niyo siya para sa akin. Liu Hu. Anong nangyari? Hindi ba kayang ayusin ng ilang gwardya? Ginoong Zhang, mayroon. May mga bihasa. Mga talento. Bata. Saan ka nagmula? Sinong naglakas loob na saktan ng pamilya Chico? Paano na pinapayagan kayong pamilya Chi? Pang-aabuso sa merkado. Hindi tayo pinapayagang lumaban. Umalis ka kasama ang mga tao mo. Kung hindi, pababayaan ko kayong dalawa. Shi Zeming. Umalis ka na. Umalis ka na. Ang grupo namin, ang Tianhong, hindi ka tinatanggap. Umalis ka na. Sigurado kayo. Ngayon, maraming mga nangungunang angkan ang naghahangad sa inyo. Naghahangad sila sa inyo. Yung simpleng kabutihan. Mapapanatili nyo ba? Ang aming patent, kahit na ibigay ito sa estado, hindi ito ibibigay sa iyo. Sa estado. Ano ang kaibahan nito sa direktang pagbibigay sa mga malaking pamilya? Magpakasal ka sa akin. Kami ng pamilya Chi ay magbibigay sa iyo ng proteksyon. Sige. Nangangarap ka. Ayaw nang inumin.
Kailangan mo ng parusang inumin, di ba, Ginoo? Huwag mo na siyang kausapin. Gawin mo na lang ang dapat gawin. Ito. Sinabi ko na sa inyo na sumuko na kayo, di ba? Lahat kayo ay mamamatay. Sino ang gustong sumuko? Bibigay ako sa inyo ng pagkakataon. Ngayon, bawat isa sa inyo, lumuhad, at magbigay ng 3 malalakas na baw. Papalipasin ko kayo. Chenge. Dalhin mo si Lin Zhang na mauna. Kami na ang hahawak sa kanila. Magaling kayong mga tao. Talagang tapat kayo. Dumating kayo sa pamilya namin. Bibigyan ko kayo ng mas magandang mga yaman. PFFT. Hindi alam ang buhay at kamatayan. Sira. Wala na akong magawa para magtipon ng lakas. Ganon din ako. Nakapigil ang aking antas. Ano ang ginawa mo sa akin? Tiyo Zhang, anong ginagawa mo? Patayin mo na yang puting mukha na yan. Pero siya ay isang guro. Si Ye Chen, siya. Paano nagawa ni Ye Chen yun? Kuya Chen, ang galing. Sabi ko, bakit ang galing ni Chenge? Akala ko, isa rin siyang guro, at mas magaling pa siya kay Zhang Shen. Mas higit pa sa isang bituin at kalahati. Paano ito posible? Sino ka ba talaga? Ang aking pagkatao. Hindi ka karapat-dapat malaman. Ginoo. Tumakbo ka, pumunta ka at kumuha ng tulong. Hindi tayo makakalaban sa kanya. Kuya, nagkamali ako. Isipin mo na lang akong hangin. Pakawalan mo na ako, okay ba? Pakiusap, huwag na. Shi Zeming. Ikaw na isang gago. Ngayon na ang araw mo. Sobrang lakas mong mangamba kay Meng Jia, na ikakasal sa'yo. Karapat-dapat ka ba? Ang isang ordinaryong tao ay walang kasalanan. Ang pagkakaroon ng yaman ay isang kasalanan. Gusto ko lang protektahan si Meng Jia. Pagsasamantala, may karapatan ka pa bang magreklamo? Ginoong Lin, ang mga taong ito, ano ang dapat gawin sa kanila? Malaki ang impluensya ng Chi family. Baka pwede mo siyang pakawalan. Ay, oo, tama. Sabi ni Ginoo Lin, tama siya. Pakiusap, pakawalan mo ako. Hindi pwedeng. Kailangan naming putulin ang ugat nito. Ay, hindi pwedeng. Hindi pwede. Ako ay kabilang sa pamilya Chi. Hindi ninyo pwedeng pumatay sa akin. Hindi kayo palalampasin ng pamilya Chi. Batang ito, kung susubukan mong saktan ang aming prinsipe kahit isang hibla ng buhok, para kang nakikipaglaban sa buong pamilya Chi. Ang magiging resulta nito, hindi mo kaya ang ganito. Kihiya. Ye Chen, gagawin mo. Baka sobra na ito. Sobra na talaga. Gusto nilang sakupin ang kumpanya ni General Lin. Kapag gusto nilang pumatay sa inyo, nais mo bang isipin na sobra na ito? Hindi. Ginoong Lin. Kung pakakawalan mo ang tigre sa bundok, syempre, lalo lang silang magiging mas masahol pa. Hindi ka nila patatawarin.
Naiintindihan ko na. Ano ang balak mong gawin? Ginoong Lin. Pumunta ka na sa press conference. Sila. Ako na ang bahala. Ye Chen. Haaya kang pumatay sa akin. Hindi ka palalampasin ng buong pamilya, Chi. Hindi mo pwedeng pumatay sa akin. Tatay ko. Pinatawad na kayo. Huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit. Ang tagal na nito. Bakit hindi pa bumabalik si Ye Chen? Siya. Wala namang masamang nangyari sa kanya, di ba? Ay naku. Itong tao na ito, paano mag-shutdown sa ganitong kritikal na sandali? Meng Jia. Pabago-bagong balita mula sa Linhai Daily. Sa Linhai Bridge, isang sasakyang pangnegosyo ang nawalan ng kontrol at nahulog sa ilog. Itong sasakyan na ito, ay minaneho ni Ye Chen. Naka-aksidente si Ye Chen. Anong gagawin natin, Meng Jia? Anong gagawin natin, Ye Chen? Bastos ka, nakatakot ka sa akin. Bakit ka nag-off ng phone? Alam mo bang gaano kami ka-worried sa'yo? Ganito. Akala namin na pinatay ka na ng Chi Jia. Mamatay ba ako kung magpapadala ako ng balita? Pasensya na, naubusan ako ng baterya sa cellphone. Ayaw ko rin naman, hindi na mangyayari ulit. Hey, nandito pa rin ako. Mag-ingat kayo sa itsura ninyo, ha? Para bang tinitingnan nyo akong tao, ha? Lin Meng Jia, pinatay ang anak ko. Maghanda na sa parusa. Meng Jia, anong gagawin ko nito? Nandyan si Ye Chen. Ano ang dapat nating ikabahala? Ikaw. Baka nahulog ka na kay Ye Chen, ha? Ang init ng mga salitang ito, kaya mo pang sabihin. Anong sinasabi mo? Ako ay isang artista, kumpiyansa sa sariling pananaw. Naniniwala ako sa karakter ni Ye Chen. Mas naniniwala ako sa kanyang kakayahan. Oh. Galing ako sa pamilyang Gao. Tungkol sa mga ugali ng mga ganitong pamilya. Hindi ba kayo natatakot? Ako ay ipinadala ng pamilya Gao. Kukunin ang nakatagong kayamanan. Hindi mangyayari yan. Tama. Mabuti ang reputasyon ng pamilya Gao. Hindi sila kailanman gumagawa ng mga pang-aagaw. HMM. Ang pinag-uusapan natin ay iisang pamilya Gao ba? HMM. Sa inyong mga mata. Ang pamilya Gao ay maituturing na mabuting tao. Siyempre, ang pamilya Gao ay nagbigay ng suporta sa maraming kabataang iskolar sa larangan ng teknolohiya at naglathala rin ng maraming profesional na teknolohiya. Maraming maliliit na laboratorio ang nagsasama-sama. Ito ay halatang nakikita ng lahat. Sa industriya, maituturing na ilan sa mga malilinis na hangin. Malinis na hangin. Isa lamang itong panlabas na anyo. Kahit ano pa ang sabihin mo, hindi ako maniniwala na ikaw ay isang tauhan na ipinadala ng Gao family. Bakit? Napakakumpiyansa mo. Hindi nga namin kayang pigilan ng isang pamilya. Gusto mo bang bumalik sa simpleng buhay? Diretso na lang tayong kumilos. Bakit pa tayo magpapaligoy-ligoy? Lin Meng Jia. Sinabi mo. Upang maipamahagi ang gamot na ito sa mga mahihirap na tao. Ito ang dahilan ko, si Ye Chen. Upang protektahan ka. Umaasa. Na hindi ka magtataksil. Upang magdala ng kapayapaan sa sangkatauhan. Ito ang aking pangarap sa buong buhay ko. Kapatid na Chen, sa hinaharap, gusto kong maging isang napakahusay na doktor. Nigang iligtas ng buhay. Nagbibigay ng kapayapaan sa buong mundo. Sige, ako ang mag-aalaga sa iyong pangarap.
Ito. Kailan pa ito naalala? Bakit? Biglang pumasok sa isip ko. Qiang Xiao. Kailangan mong ipaglaban ang ating pamilya. Para sa anak kong si Qi Zeming. Magdesisyon ka na. Si Lin Mengjia. Hindi ko alam kung saan niya nakuha ang mahusay na tao, na nakapatay kay Zhang Shen, na maestro, na iyon. Ano? May mga tao pang may lakas ng loob na makipaglaban sa akin. Ano ang pangalan niya? Hindi ko alam. Lahat ng pinadala ko, ay nawasak na. Sa buong Daksha, maraming mga bihasang tao. Halos lahat ay nakikipagtulungan sa amin. Kahit na hindi nakikipagtulungan, hindi rin sila magiging kaaway namin. Kung ganito ang sitwasyon, yung eksperto sa tabi ni Lin Mengjia, dapat ay isang bag itong palang. Sino mang hahadlang sa daan ng kayamanan ng Gao pamilya, ay para nang naghahanap ng kamatayan. Ipapadala ko si He Chen Guang para samahan ka, He Chen Guang. Yung mamamatay tao na numero 1 sa langit, Sniper King na si He Chen Guang. Magaling. Bakit natalo ka sa laro? Pwede kang maghintay hanggang matapos ako. Sasama kita maglaro. May halong puot. Pangulo, Ginoo Ye, mukhang naputukan ng gulong. Huwag huminto, magpatuloy sa pagmamaneho. Siya ang pinuno ng pamilya Qi. May dumating na bata, may dumating na matanda. Walang bago. Huwag ka nang bumaba sa sasakyan. Ako na ang bahala dito. Mag-ingat ka sa lahat. Huwag kang nagsisinungaling, pero iyon ay isang sniper rifle. Paano nagawa ng taong ito? Hindi ka pa nga isang Grandmaster. Wala kang alam. Sa tingin ko si Mr. Qi lang ang kaya. Tama ba, Mr. Qi? Siguro nga. Hindi ko rin nasubukan. Ikaw yung eksperto na inanyayahan ni Lin Mengjia. Mukhang pamilyar ka. Tatay mo ako. Siyempre pamilyar ako. Bata. Mag-ingat ka sa sinasabi mo. Kung ayaw mo, subukan mo akong labanan. Anong ginagawa nyo dyan? Ang tagal-tagal nyo. Bakit ang lakas mo? Siya ay isang Grandmaster. Alam mo, isa-isa kayong lalaban. Mapapahiya lang kayo, isa-isa. Medyo may utak ka pa naman. Tawa. Ipapakita ko sa iyo mamaya, ang Shigang ay tinatawag na patay. Tawa. Mamaya, ipapakita ko sa iyo, ang Shigang ay tinatawag na patay. Sobrang mahina na siya. Sama-sama, mga kapatid, huwag siyang bigyan ng pagkakataong huminga. Patayin siya. Medyo may kakayahan, pero kumpara sa akin, malayo pa rin. Susunod na bala, kailangan talaga ang buhay mo. Ang lamok na to ang nakakainis. Hindi ba sabi, na hindi mo ako pwedeng ipakiusap na mamatay? Bakit ang bilis mong bumagsak? Kasama ng anak mong walang silbi, pareho lang kayo.
Ye Chen, isusulat ko ang galit na ito. Tito, wala ka bang sakit? Anong silbi ng pagsulat mo? Hindi ka ba naman? Nais mong patayin ako bilang multo. Kahit maging multo ako, hindi kita palalampasin. Kahit sino, hindi ako matatalo. Akala mo, pag naging multo ka, ayos na. Nakakatawa. Kumusta si Ye Chen? Hindi ka ba nasaktan? Yung master na nabusog sa alak at pag-aalipin, kasama ang ilang mga tauhan. At meron pang, isang snipers na medyo mali ang bala sa kaliwa. Kung makakatama man sa akin, ay nako, swerte na yun. He, Chen Guang, halika, tulungan mo ako. Huwag ka nang tumawag, yung langaw na iyon. Matagal ko nang napatay. Imposible. Imposible. Si He Chengguang ay nasa hindi bababa sa 2 kilometro. Hindi siya maaaring maging sa iyo. Sabi nilang hindi pwedeng mangyari. Hindi ka ba isang maestro? Sino ang nagsabing ako ay isang maestro? Hindi kami nagkamali sa laban ng aming pamilya. Kaya, handa ka na bang tanggapin ang kamatayan? Akala mo kapag namatay ako, tapos na. Ang aming pamilya, isa lang siyang pyesa. Kahit na ikaw ay isang dakilang guro, anong magagawa mo pa rin? Kung ganito ang sinasabi, hindi ikaw ang pamilya Chi, ang nais na bumalik sa pagiging simple, kundi may ibang tao sa likod, di ba? Akala mo ba na magpapadala ka lang ng isang dakilang guro, protektahan ka, para makaramdam ka ng kapanatagan, yung mga dambuhalang bagay sa ilalim ng tubig, ang tunay na nakakatakot. Hindi dapat ganito ang mundo, na ang may hawak ng kamao ay may karapatan. Bobo. Naalala ko na kung sino ka. Naalala ko na kung sino ka. Ikaw ay ang manugang na hindi tunay na anak ng pamilya Gao. Oo nga. Paano, Zizi? Nagbalik loob ka sa pamilya Gao, para lang maprotektahan siya. Hindi mo ba alam, ang takot ng pamilya Gao ba? Kung ganun, ano ang ibig mong sabihin? Pamilya Gao, sila ang nasa likod ng lahat ng ito. Tama iyon. Kung hindi dahil sa mga hinihingi ng pamilya Gao, hindi sana kami, ang pamilya Chi, nais na makialam dito. Ano? Paano nangyari to? Pero maganda ang reputasyon ng Gao family. Palagi silang maganda ang tingin. Seryoso ka talaga. Bawat isang pangunahing pamilya, sa likod ng kanilang pag-angat, 2 salita lang. Kumakain ng tao. Batang ito. Hindi ka palalampasin ng Gao family. Naghihintay ako sa ibaba para sa'yo. Huwag nang tumingin. Patay na siya. Kaya, talaga bang ikaw ay, spiya ba na ipinadala ng Gao pamilya? Binabastos mo ako. Nagbibiro lang ako, ano na ngayon? Anong gagawin ko? Kung may kalaban, harapin. Kung may tubig, takpan. Anong magagawa ko pa? Sabi nga nila, ang mga tao sa pamilya Gao, ay talagang mahusay sa pagtatago. Nasa pamilya Gao ako ng maraming taon, at hindi ko kailanman napansin ang anumang kakaiba. Ang pinakamalakas na puwersa ng pamilya Gao ay dapat ang bagong pinuno ng Hilaga, si Gao Yuliang, di ba? Wala na bang iba? Hindi ko rin alam. Nakita ko siya isang beses sa bahay ng Gao. Akala ko, isa lang siyang karaniwang matanda. Ngayon, mukhang ang lakas niya noon ay dapat mas malakas pa sa akin. Ye Chen, nasa iyo na ang lahat ngayon. Sige, magsalita ka na. Bakit ka lumalapit sa akin ng ganito? Natatakot ako eh. Bakit parang may masama kang balak sa akin? Ye Chen, ngayon, ako ay, ang posisyon ko bilang Pangulo ng Tianhong Group, ay utos sa iyo. Susunod, gagawin mo sa akin, ang 24 na oras na personal na proteksyon. Ginoo Lin. Ang proteksyong ito ko. Sapat na ba sa akin? Si Ye Chen. Mahigpit mong niyayakap, hindi na ako makahinga.
Naiintindihan ko na. Anong nangyari? Chi Dalong. At ang mga elite ng Chi family, lahat sila namatay. Anong nangyari? Patay na rin si He Chen Guang. At saka, sa panahon ng sniping pa, napatay siya sa pamamagitan ng isang barya. Si He Chen Guang. Sa mga tagapaglingkod ng aming pamilya Gao, maaaring kabilang siya sa mga pinakamalakas. Ganito lang siya namatay. Oo nga. Saan ka man tumingin, isa siyang guro Namatay sa pagkakabagsak ng barya. Anong kalokohan ito? Kailangan ko bang lokohin kayo? Itong si Lin Mengjia. Isang batang ipinanganak sa hirap. Saan siya makakahanap ng eksperto? Napakamasigla. Bro, nalaman mo na ba kung sino yung tao? May tao na tayong ipinadala para mag-imbestiga. Dapat ay may resulta na tayo sa lalong madaling panahon. Ye Chen. Ye Chen. Imposible. Si Ye Chen na iyon. Paano siya magiging ganoon kalakas? Dalawang guro iyon. Kasama ang 4 na eksperto sa madilim na mundo. Paano siya nag-iisa? Hindi ba siya? Hindi maaaring mangyari. Mula pagkabata, ginamit ko ang mga bihirang yaman. Ngayon lang siya nasa rurok ng kanyang lakas. Isang tao na, 5 taon nang umaasa sa iba. Bakit siya? Bakit siya? Totoo ito. Noong panahong iyon, hindi lang kami ang naroroon. Maraming puwersa ang nakasaksi sa laban na ito. Gao Yuliang. Pinapanta kita para kunin si Gipusuo, pero ikaw, pinadala mo ang iyong sinasakang lalaki, para protektahan si Lin Mengjia. Maganda. Nakikita ko na hindi na kailangan pa ang pamilya ni Gao. Para sa akin, wala nang silbi pa. Injusto naman. Sandali, mali ang akala mo. Mali. Hindi makapagpalaki ang pamilya ni Gao ng magagandang aso. Sa halip, nasasaktan pa ang pamilya namin. 2 tagapaglingkod. Paano natin ito bibilangin? Sandali lang. Huwag kang magalit, siya. Agad kong aayusin ang mga bagay. Sa loob ng 7 araw. Kailangan mong dalhin si Gui Pusong. Oh, ihahanda ko na ang mga bagay para sa inyo, pamilya Gao. Tatay, ano na ang gagawin natin ngayon? Ye Chen. Dahil naging panganib ka na. Huwag mong sisihin ang pamilyang Gao sa kawalang awa. Tawagin ang lahat. I-activate ang lahat ng lihim na linya. Suriin ang lahat ng galaw ni Ye Chen. Siguraduhing ibalik ito sa loob ng 7 araw, sa simpleng paraan. Kailangan itong bawiin. Oo. Ching Ching, ano sa tingin mo, tungkol sa mga damit na ito? Sa tingin mo, magugustuhan ba niya? Ay nako. Hindi ko pa siya nabilhan ng sapatos. Sige na, aking ginoong Lin. Nagtanong ka na ng 8 beses. Halos mapagod na ako. Kawawa naman. Ang iyong maliit na kasama, kung talagang ganito ka kaimportante sa kanya, sa susunod, ikaw na lang ang pumunta. Huwag mo akong gawing tagapayo. Saka na. Hindi naman ganoon kapiki ang mga lalaki, basta't nararamdaman mo ang iyong intensyon. Siyempre, mararamdaman niya iyon. Naiintindihan ko. Sa susunod, sure na magbibigay ako sa iyo ng malaking bakasyon. Pero sa pagkakataong ito, salamat sa iyo. Sabi mo sa kanya bumili ng ganito karaming bagay, baka matakot siya ng sobra. Sige, Ginoo Lin. Malalaman mo rin mamaya. Pupunta lang ako sa banyo, pakiabisuhan ng driver. Sige. Ginang, Lin, pakiusap, sumama ka sa amin. Sino kayo?
Ye Chen. Si Meng Jia, wala na siya. Kailan nangyari ito? Nasaan? Nandito sa Linhai Building. Kalahating oras na ang nakalipas. Sinamahan ko siya, kakabay ko lang ng mga bagay. Pumasok lang ako sa banyo. Paglabas ko, nawala na siya. Puno ng mga shopping bag ang sahig. At may isang bag na punit. Mukhang nag-struggle na siya. Meng Jia. Ye Chen, huwag mo akong alalahanin. Huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit. Huwag mo akong pakialaman. Matalino. Alam mo ba kung sino ako? Gao Qicheng. Mukhang hindi mo pa lubos na nakalimutan ang iyong amo. Kung nais mong iligtas si Lin Meng Jia, dalhin mo ang lahat ng impormasyon ng Gipuso ngayong gabi sa abandonadong pabrika sa timog ng lungsod. Tandaan mo, may isang tao na darating. Kung hindi, kung manggahas kang galawin siya, tiyak na ipaparanas ko sa iyo ang mas masahol pa sa kamatayan. Tara na. Pamilya Gao. Ye Chen. Talagang dumating ka. Palayain siya. Dalhin mo na ba ang simpleng datos? Palayain siya. Siyempre, ibibigay niya. Akala mo lang, may karapatan kang makipag-usap sa akin ng ganon. Ngayon, ilagay ang kahon sa lupa. Ay kick mo papunta rito. Huwag mo akong pilitin. Gupitin ang kanyang lalamunan. Maaari na bang palayain siya ngayon? Ye Chen. Sobrang inosente mo. Ang larong ito. Mula sa simula. Talo ka na. Ye Chen. Alam ko ang galing mo. Pero kahit gaano ka pa kagaling, kaya mo bang labanan ng apat na mga Death Warrior na nasa kalahating antas ng Master ngayong gabi? Ang mga simpleng datos ay akin. Ikaw. Kailangan mong mamatay. Siya. Kailangan din niyang mamatay. Talagang kumpiyansa ka pa rin. Mga mamatay na sundalo na nasa kalagitnaan ng 5 hakbang na pang-espiritu master. Akala mo ba talaga na may pag-asa ka pa ngayon? Pero, kung handa kang lumuhad at tawagin akong lolo, maari kong isaalang-alang na iwanan kang buo ang katawan. Anong pangalan, lolo? Nandito ang lolo. Ngunit ikaw, apo, talagang hindi marunong gumalang. Patayin mo siya. Paano mangyayari yun? Huwag kang lumapit, lumayo ka pa. Hinawi ko ang kanyang ugat. Kung susubukan mong galawin siya, siguradong papahirapan kita hanggang mamatay ka. Akala ko hindi na kita makikita pa. Mag-isa na lang ako. Sobrang natatakot ako. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Nandito ako. Walang makakasakit sa'yo kahit kaunti. Ye Chen, hindi ko maibigay ang impormasyon sa kanila. Ito ay pang-akit lamang. Ang tunay na impormasyon ay nasa akin palagi. Bumalik tayo at pag-usapan ito. Ang galing mo. Sayang, ngayong gabi, walang makakatakas sa inyo. Ye Chen. Inagaw mo ang hindi mo dapat inagaw. Kambing na kumakain ng lamok, may hawk sa likod. Gao Yuliang. Naku, ang anak mo ay napakabadong. Ikaw rin ay matanda na at bulok.
Kapag kumilos ako mamaya, dapat agad kang tumakbo sa pintuan. Ngayong gabi, ipapakita ko sa inyo kung ano ang tunay na larangan ng digmaan. Anong pinag-uusapan mo dyan? Sige, gawin mo na siya. Labanan ng mga halimaw. Hindi ka pa karapat-dapat, Ye Chen. Pareho tayong mga dakilang master. Bakit pa kailangang maging magkaaway tayo? Kung sakaling magpasakop ka sa akin, papangako ko sa iyo ang isang buhay ng karangyan at kayamanan, na hindi mauubos. Kahit ang mga dakilang guro ay may pagkakaiba sa tama at mali. Ikaw ay nasa maling landas. Ako ay nasa tamang daan. Ang iyong estado na pinabilis ng gamot. Hanggang kailan kaya nito? Hindi mo alam ang iyong kapakanan. Pugong ng tigre. Pugong ng tigre. Sa tingin ko mas katulad ito ng pugong pusa, panglabas lang. Ikaw, puso ng martial arts. Mga katulad mo, hindi karapat-dapat na pag-usapan ang martial arts. Ikaw ay walang habas na pumatay ng mga inosente para sa pera at kapangyarihan. Ikaw ay isang taong sinisipsip ng kasakiman, na isang baliw lamang. Ang tunay na sining ng pakikipaglaban ay ang protektahan ng buhay at panatilihin ang puso, hindi tulad mo na umaabuso sa kapangyarihan at nananakit sa kapwa. Ngayon, wawasakin ko ang iyong mga kakayahan. Ye Chen. Nasugatan ka. Mababaw lang ang sugat, walang anuman. Palagi ka nalang ganyan, matigas ang ulo. Nasugatan na, nagmamagaling pa. Kung nahuli ako ng 1 minuto, nangako ako sa'yo, kailangan kitang protektahan. Paano ko naman maaring balewalain ito? Ang bagay na ito ngayon, hindi lang basta matatapos, may iba pang tao sa likod nito. Hindi ligtas dito. Balik tayo at pag-usapan ito. Terra. Ganun ba? Yung tinatawag na Ye Chen ay nagtago sa pamilya nyo ng 5 taon. At lihim na nag-aral ng inyong mga kasanayan. Pagkatapos, isang araw, nagkaroon siya ng kaliwanagan at umabot sa antas ng isang dakilang guro. Oo. Iwasan mo ang mga walang kwentang sinasabi. Tungkol sa libro ng pamilya Gao na iyon, na sira-sira at walang kwentang Xuanji Fuhugang, na makakapag-ensayo ng 5 mahuhusay na mandirigma. Gao Yuliang, huwag mong isipin na dahil naging pangalawang opisyal ka sa tatay ko, ay hindi kita kayang patayin. Sabihin mo sa akin ang totoo. Sandali lang, huwag mo akong patayin. Hindi rin namin alam eh. Yung tao na yon ay nasa bahay ng mga Gao. Palagi siyang nagtitiis. Tinatanggap ang kahihiyan. Pero ilang araw lang ang nakalipas. Bigla na lang siyang umatake. Nasaktan tayo. Tumiwalag sa pamilya. Oo, siya Xiao. Hindi rin namin alam. Napupunta siya para protektahan si Lin Mengjia. Siya Xiao, hindi kami nagsisinungaling sa iyo. Yung taong yon ay nagtiis ng ganito. Masyadong mapanlikha. May duda ko na may malaki siyang balak. Malaki ang balak. Sa Daksha. Magtatangkang makipaglaban sa pamilya siya, hindi ba? Oo. Sa tingin ko, siguradong hindi niya alam na nais mo ng simpleng buhay. Kung hindi, kahit pabigyan mo siya ng 100 tapang, hindi pa rin siya mangangahas na galawin ang iyong kapalaran, di ba? Tama ba? Kung ganoon, hayaan mo siyang malaman. Si Xia Xiaoying ay matalino. Dapat na niyang sirain si Ye Chen.
at gawing alabok ang kanyang mga buto. HMP, hindi namin pwedeng basta-basta siyang palampasin. Ipapadala ko si Leng Feng at Zhuang Yan para makipag-ugnayan sa inyo. Kung sakali, ako si Yu Liang. Narito ako upang magtakda ng utos ng militar. Kung hindi ko maibalik ang patent ng Gui Pusong, ang buong pamilya ng Gao ay mapapahamak. Leng Feng, Zhuang Yan, baka naman ito ang mga kambal ng hilagang hukbo. Narinig ko na rin iyon, na dati silang nasa hilagang digmaan, nasa kanilang dalawa lamang, nakatayo laban sa Eagle Nation, na may 30 tao sa kanilang hukbo, at tuluyan nilang napuksa ang kalaban. Tama. May dalawa silang kumilos. Nakikita ko na si Ye Chen ay may talento. Paano siya mamamatay sa pagkakataong ito? Ngunit, si Ye Chen ay nakatalo ng 5 bihasang tao. Kung si Leng Feng at Zhuang Yan lamang, 2 ginoo ang kumilos. Nababahala ako. Nagtuturo ka ba sa akin kung paano gawin ito? Hindi. Huwag mong ikumpara ang aking tao sa mga tao ng pamilya mo. Oo. Ako ay isang talento. May sugat ako sa aking dantian. Halos nawala na ang aking kakayahan. Kung matutulungan ninyo akong maibalik ang dantian, handa akong magbayad ng kahit anong halaga. HMPH, alam mo ba kung gaano kahalaga ang gamot para sa pag-aayos ng dantian? Gaano ito kamahal? Huwag sabihin na isa. Kahit na ang buong pamilya nyo ay mawalan ng lahat, hindi nyo pa rin makakakuha ng kahit kalahating butil. Oo. Kung maari nyo sanang isaalang-alang ang inyong ama. Tulungan nyo ako. Sa hinaharap, ang buhay ng lahat ng tao sa pamilya Gao ay nakasalalay sa iyo. Kung ganun. Kung hindi kita tutulungan na ayusin ang iyong dantian, hindi mo ba ako papayagang magtrabaho ng maayos? Wala. Tiyak na wala. Kahit bigyan mo ako ng 100 tapang, hindi ko pa rin magagawa, hindi ba? Alam kong hindi mo rin magagawa. Pero, ako at si Ginang, Gao, talagang magkasundo kami. Shaolan, manatili ka dito. Kumain ka muna ng tsaa, siya. Tatay. Chikiang, tayo na, magtrabaho. Tatay, tayo na, magtrabaho. Tatay. Ginoong Gao. Ayaw mo rin. Ang kakayahan ng tatay mo, hindi na maibabalik sa buong buhay niya, di ba? Baba ako, para mag-unat-unat. Sige lang, dito ka na lang sa ibaba. Hintayin nyo kami. Hintayin nyo akong matapos sa trabaho. Sama-sama tayong maghapunan. Sige. Hindi ba't sinabi na hintayin kami sa ibaba? Bakit umakyat ka na naman? Meng Jia. Sino kayo? Ginoong Lin. Si Ye Chen talaga. Wala si Ye Chen. Wala siya. Talagang napakaswerte niya. Ibigay mo sa kanya.
Kung magpapakita kang may sense. Pinirmahan ko na itong kasunduan sa paglilipat ng patent. Magbibigay pa rin kami sa'yo ng kaunti, ng mga tira-tirang pagkain. Kung hindi, alam mo na. Ikaw. Sa kasunduang ito, hinding-hindi ako pipirma kahit mamatay pa ako. Tunay na matatag ka talaga. Sana sa susunod, magpakatatag ka pa rin. Ginoong Lin, alam mo ba kung ano ito? Ito ang tinatawag na pakikinggan na tubig. Sa susunod, inumin namin kayo ng 2. At pagkatapos, kayo ay magiging sunod sa Niren sa akin. Ikaw, napakaimbat at walang hiya mong tao, bata. Bilisin mo, magmura ka pa ng kaunti, kung hindi, sa susunod, wala nang pagkakataon. Huwag siyang galawin, kung may problema, ako na lang. Uy, talagang matatag ang pagkakaibigan nyo ah, huwag ka nang lumaban. Hindi magtatagal, sasang-ayon ka rin. Napirmahan ang kasunduan sa patent, tapos, hihingi siya sa atin ng tulong habang umiiyak, na alagaan siya ng mabuti. Nakapagod na. Ibebenta ka ulit sa ibang bansa. Pupunitin ng puso at kaluluwa. Sisip-sipin ka, hanggang sa huling halaga mo. Tatay, itong 2 ay talagang pambihira. Kapag naibenta, tiyak na magiging mahal ang halaga nito. Siyempre. Sige na. Magtrabaho na tayo. Maliit na magandang babae, maghanda ka na ha. Bitawan mo ako. Su Qing, bitawan mo siya. Su Qing, bitawan mo siya. Ye Chen. Ye Chen. Alam ko na darating ka talaga. Kapatid na Chen. Salamat at dumating ka. Huwag matakot. Huwag matakot. Nandito ako. Pumunta na si Jesus. Hindi nila kayang galawin kahit isang hibla ng buhok ninyo. HMP. Walang hiya sa pagsasalita. Ye Chen. Alam mo ba kung sino ang 2 ito? Pwede pa kayong humingi ng tawad at yumuko ngayon. Sino sila? Ang amang ligaw mo. HMP. Palagi na lang magmamalaki lang sa salita. Sandali lang. Sasaktan ko ng sariling kamay ang bibig mo. Ye Chen. Huwag kang masyadong maangas. Ang 2 ito ay mga direktang eksperto sa espesyal na operasyon ng Northern Army. Sa kanilang lakas ay ganap na kakayanin nila. Akala mo ba kaya mong iligtas ang 2 babaeng ito mag-isa? Hindi mo sila kayang iligtas. Bata ka. Magaling ka. May kakayahan ka. Ngayon, ibigay mo sa akin ang 2 babaeng ito. Ibigay mo na. Maaari kitang bigyan ng pagkakataon. Pumasok sa hilagang hukbo ng mga nag-iisang lobo. General Leng, ikaw, ako, si Leng Feng, ay namumuhay, na walang kailangan ipaliwanag sa iyo. General Leng, siyang iyon ay kaaway natin. Iyan ay kaaway mo. Hindi ito sa akin. Bilang tagapangasiwa ng North Legion, may responsibilidad akong tanggapin ang sino mang may kakayahan. Sa isang talentong ito lang, karapat dapat siyang mapasama sa North Legion. At saka, sa pinaka-elite na mga Lone Wolf Special Forces. Maingay. Karapat dapat ba siya? Hindi ka karapat dapat sa ganitong usapan, na nakikialam. Gao Yuliang. Kami ng kapatid ko ay nagbakasyon lang. At tumutulong sa mga maliliit na bagay para kay Xia Xiaoye. Mas mabuti pang huwag kang makialam. Balahibo ng manok ang utos ah. Bata, kamusta? Nakapag-isip ka na ba? Sinasabi ay mga elite. Sa katunayan, hindi ba't para lang maging aso ng tao? Ay, bakit hindi kayong 2? Maaari kang lumapit sa akin. Tinitingnan ko kayong mga tao. Walang galang. May mga tao kasi, kapag matagal nang naging aso, kapag pinagsabihan silang maging tao, medyo hindi pa sila sanay. Ye Chen, para sa mga bayani ng aming imperyo, magsalita ka ng may paggalang. Bayani, bakit wala akong nakita? Sila ang 2. Wala akong nakita na bayani. 2 tao lang ang nakita ko, na tumutulong sa mga namumuno, mga tuta ng pang-aapi sa mga tao, naghahanap ng kamatayan. Ay nako, tingnan mo. Nagmamadali siya. Anong oras na ba? Hindi ka pa rin seryoso. Sige na.
Sabay-sabay na kayo pumunta. Ang katarungan ay tumatawag sa akin. Maganda, kailangan kita. Chen. Sobrang abala ako. Didilaan ko ang bibig mo hanggang sa masira. Patayin natin siya ng ganoon. Dad, baka tumakbo na lang tayo. Bakit tumatakbo? Siguradong nagiging kampante ang Ginoong General. Hindi ko kayang maniwala na si Ye Chen ay may ganitong kakayahan na kayang harapin ang sabay na atake ng dalawang Ginoong General. Patayin siya. Mag-ingat. General. Ganito, tatay. Mahal na guro. Ikaw ang mahal na guro. Ano? Mahal na guro. Si Ye Chen ay mahal na guro. Mahal na guro. Si Ye Chen ay mahal na guro. Gaano siya katanda? Hindi ito posible. Paano? Ngayon, nagsisisi ka na sa pag-atake sa akin. Medyo huli na ba? Malaki. Ang dakilang guro ng Daksha, bilang na bilang. Maliban sa dakilang punong general at sa apat na hari, ikaw. Sino ka ba talaga? Gusto mo bang tanungin silang dalawa? Sino ako? Mahal kong biyenan. Alam kong nagkamali ang tatay. Pinilit lang din siya. Sa pamilya ng siya. Pinilit kami ng pamilya ng siya na gawin ito. Kapatid na lalaki, kapatid na lalaki. Noon, hindi kami tama. Kami. Hindi mo nakilala si Taishan kahit nakakita ka na. Humihingi ako ng tawad sa'yo. Ikaw ang may kasalanan. Humihingi ako ng tawad sa'yo. Malaki ang pasensya mo. Pakawalan mo na ako. Ayaw. Hindi nyo naman alam na nagkamali kayo. Alam nyo na ba na? Mamamatay na kayo. Tatay. Ngunit, ako ay palaging may mabuting puso. Maari kong bigyan kayo ng pagkakataon na mabuhay. Sige, sabihin mo, basta't makaligtas. Gagawin namin ang lahat. Umakyat sa bundok ng mga talam at bumaba sa dagat ng apoy. Walang pag-aalinlangan. Tama, tama, sige. Para sa iyong amo, tumawag sa telepono sa buhangin. Ihatid mo siya sa akin. Ano? Hindi, hindi, hindi. Talagang hindi pwede. Papatayin tayo ni Shali. Baka patayin ang buong pamilya natin. Natatakot ka kay Shahia. Ibig sabihin, hindi ka natatakot sa akin. Mukhang masyado akong mabait. Ginoong Lin, pwede bang buksan ninyo ang bintana? Sinasabi ko nga. Ano sa tingin mo, kung may dalawang tao na magkaiba ang timbang, na gumagawa ng freefall dito, mangyayari kaya, tulad ng bakal na bola ni Galileo? Sabay-sabay na bumagsak sa lupa. Ito, hindi ko alam. Ngunit ang practice ay, ang tanging pamantayan para sa katotohanan. Bakit hindi natin subukan? Sige. Makikipagtulungan tayo. Nakahanda kaming makipagtulungan sa lahat. Ginang, Gao, maganda. Napaka-smooth. Ginoong siya. Ikaw pa rin. Mas mahusay ka kaysa kay Ye Chen. Sabihin mo, Ginoo siya. Nagawa na po ang ipinag-utos ninyo. Ayos, naiintindihan. Walang anuman, maaari ka nang umalis. Kailangan ko pang mag-ehersisyo. Huwag naman, Ginoo siya. May inihanda kami para sa inyo. Isang malaking surpresa. Kailangan mong pumunta at tingnan ito. Surpresa. Sige. Ipadala mo sa akin ang address. Malapit na ako. Shashaw. Saan ka pupunta? Yung inutil mong tatay. Sinasabi niya na may surpresa siyang inihanda para sa akin. Sige, dadalhin kita para makita.
Mahal na anak-in-law. Hindi, Ginoong Ye. Si Xia Laifei ay pumayag na. Sabi niyang darating na siya. Ayos na. Doon ka na lang lumuhad. Ihanda ang iyong sarili para sa iyong Panginoon, sa kanyang pagdating. Bakit? Ayaw mo. Talaga ba? Gusto mo pa bang lumabas sa bintana para hamangin? Hindi, hindi, hindi. Gusto ko. Sige na. Sabihin mo ang tungkol sa Xia family. Sabihin mo tungkol sa inyong North King, Xia Ruijin. Mananaginip ka lang. Gusto mong ipagbili kami sa hari ng musmos. Kung kaya mong pumatay, gawin mo na. Ang tapang mo talaga. Sige, subukan mo. Walang silbi ang kahit anong paraan laban sa amin. Ang aking dangal ay ang katapatan. Ganyang walang utang na loob na tao ka, hindi kailanman mauunawaan. Katapatan ay para sa mga tao ng Daksha, o para kay Xia Raijun bilang individual. Tayo ay tapat sa mga tao ng Daksha. Puno ng mga salitang katapatan, ngunit puno ng interes sa loob. Sinasabi na para sa Daksha, nasa anong bahagi tayo para sa kapakanan ng dakilang siya, habang kayo ay nandyan. Nagmamatay at nag-aapoy, nagnanakaw at umaagaw, nanghihikbi at nanggigipit. Anong mga bagay na inyong ginawa, ang tapat sa dakilang siya? Wala kami. Wala. Ano ang ginawa nyo kanina? Dalawang master ng martial arts. Pinipilit ang dalawa, na walang laban na mahina na babae. Utos ng nakatataas. Sinasabi nilang ang kanilang pinag-aaralan ay mga bioweapon na dapat nasa kamay ng Estado. Ang pinag-aaralan ko ay tungkol sa mga gamot na panglaban sa kanser na makikinabang ang mga tao. Hindi ito mga gene weapon. Gusto ng pamilya siya. Sinasabing para sa bayan at sa mga tao. Talagang mababa. Kayo nga. Nabola na kayo niya. Imposible. Imposible, tanungin mo nga, yung dalawang aso ng pamilya siya. Laban. Ngayon, kailangan pa bang maging kasangkapan ng tigre? Mas mabuti pang sumama ka sa akin. Pagsamahin natin ang mga tinatawag na makapangyarihan. Pagbalik ko, magsusumite ako ng aplikasyon para sa pagreretiro. Sasamahan kita. Bakit? Nawala na ang pag-asa sa buhay. Medyo pagod lang ako. Pagod. Huwag mo nang lokohin ang sarili mo. Nalaman mo lang na walang magagawa para baguhin ang realidad kaya't nagpasya kang tumakas. Sige. Sabihin mo sa amin. Ano ang dapat naming gawin? Bigyan mo kami ng sagot. May mga tao na naniniwala dahil nakikita nila. May mga tao naman na nakakakita dahil naniniwala sila. Naniniwala ako na maibabalik ang maliwanag na mundo sa Daksha. Kaya't kumilos ako. Minsan wala tayong sagot. Pero kailangan pa rin kumilos. Naiintindihan mo. Malaki ang pananaw ni Chenge. Napakamakapangyarihan at gwapo. Halika na, sama-sama tayong maghanap ng sagot na nais ninyo. Anong ginagawa nyo? Bakit nag-uusap pa kayo? Gao Yuliang. Bakit nakaluhod ka dyan? Sabi mo. Bigyan mo ako ng sorpresa, di ba? Ako. Tatay. Kuya. Ano ang ginagawa nyo? Halika. Shasha. I translate ko para sa'yo. Ano ang ibig sabihin ng sorpresa? Hindi mo naman sinasabi na. Na-recruit mo na ang dalawang ito, di ba? Ito ay maituturing na sorpresa. Akala mo, sa mga ito lang na mga pangit. Kaya mong talunin ng pamilya siya. Ito talaga ay tinatawag na sorpresa.
Ay naku. Ang bilis mong bumangon. Maganda ang iyong kakayahang tumanggap ng tama. Hahayaan mong akong saktan. Ngayon ay gising ka na, di ba? Anong ginawa mo sa akin? Pinigilan ko lang ang iyong inner energy. Halika na, kayong dalawa, lumapit kayo dito. Bumaba kayo ng isang palo sa kanya, hayaan siyang matuto ng leksyon. Gao Yuliang. Kayo ba'y may lakas ng loob? Ito. Ito. Hindi ito maganda. Hindi ito maganda. Kayong dalawa. Nang binugbog mo ako 2 araw na ang nakalipas, parang may anino na ang mga palo. Ngayon, sinasabi mo sa akin, hindi ito maganda. May problema ka sa akin. Wala. Bugo. Huwag niyong saktan siya. Sasaktan ko kayo. Pumili na kayo. Huwag. Hindi. Kami. Gao Yuliang. Magtangkang gumalaw ka, sasaktan kita. Sino ako? Ano ka ba? Sasabihin ko sa'yo. Kayo ng pamilya Gao, tapos na. Ikaw ang tapos na, pati buong pamilya nyo. Ganito na ang sitwasyon, nangangahas ka pang magbanta sa akin. Ano bang laman ng utak mo? Mga pangarap lang ba? Sawa na ako sa iyo. Sa mga nakaraang taon, palagi mo akong tinatawag. Sawa na ako, wala nang dignidad sa mga araw na ito. Kung ayaw mong mabuhay ako, huwag mo ring asahang magiging maayos ang lahat. Gao Yuliang, nabaliw ka na. Ito ay si Xiaoxiao. Ikaw ang nabaliw. Hindi mo ba narinig kung ano ang sinabi niya kanina? Sabi niya tapos na ang pamilya Gao natin. Kung matatapos man, kayo ang matatapos. Ngayon, ako na ang tao ni Xiao. Anong sinasabi mo? Noong una, para ayusin ang dantian, nang iwan mo ako. Tapos na ang ating ugnayan at pagtitiwala. Bakit ko ginawa to? Hindi pa para sa iyo. Para sa ating pamilya. Para sa akin. Sige na nga. Ikaw ay isang makasariling tao. Ikaw na balimbing. Tatay. May mga pakwan ba? Ang malaking palabas na ito. Sayang naman kung walang pakwan. Wala. Huwag nang maingay. Kayo, isa-isa. Kayo, isa-isa. Walang makakatakas. Kailangan mong mamatay. Xiaoxiao. Ako. Anong ikaw? Umuwi ka na. Susubukan kitang tulungan. Akala mo sobrang importante mo. Sige. Kayo. Wala ni isa sa inyo na mabuti. Kayo, mga taksil. Papatayin kita. Tama. Maganda ang eksenang ito. Kumusta? Sariling paghihiganti. Nasiyahan ka ba? Nasiyahan na ako. Mag-livestream tayo. Ihahayag ang mga kasalanan ng pamilya siya sa mga nakaraang taon. Nabaliw ka na. Ganito, magiging dahilan ito para sa lahat ng mga pamilya, mga tinik sa mata. Na inosente. Mayroon ka bang suhestyon?
Kung may isip ka, hayaan mo akong makauwi. Magiging mapagpatawad ako. Hindi ko na ito pagbabayaran. Tayo ay sabay na kumita mula sa mga mahihirap. Oo, 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 oo. Tama ang sinabi ni siya sa pagkakataong ito. Dapat ganito nga. Ikaw ay mabuti, ako ay mabuti. Lahat tayo ay mabuti, di ba? Oo nga. Pero ayaw kong kumita mula sa mga mahihirap. Sino ang gusto mong pagkakitaan? Sino man ang may pera, ako ang kumikita sa kanila. Halimbawa, ikaw. Gusto mo ng pera, di ba? Sige. Sabihin mo lang ang halaga. Ibibigay ko sa'yo, hindi na. Gusto ko lang na magsalita ka ngayon. Tungkol sa mga krimen na ginawa ng pamilya siya nitong mga nakaraang taon. Walang paraan. Kahit napatayin mo ako, hindi ako makikipag-usap sa iyo kahit isang salita. Shashaw. Sobra naman ang pagtingin mo sa sarili mo. Akala mo ba talaga na ikaw ay isang matigas na tao? Hindi ka kundi isang bata na naubos ng alak at babae. Halika, mga Ginoo. Ipakita ninyo sa kanila ang inyong tunay na kakayahan. Langyang, Zoang yan. Anong balak nyo? Alam nyo kung gaano kakilabat ang tatay ko. Kung hahawakan nyo man lang ang isang buhok ko, hindi kayo palalampasin ng tatay ko. Kami ay mga tauhan lang ng tatay nyo. Magkakatrabaho lang tayo. Hindi siya ang alaga na aso. Ngayon ko lang din nalaman. Marami palang masamang ginawa ang pamilya ni siya. Sana ay makayanan mo pa ng matagal. Hindi naman kailangan ng ganitong kahirap. Meron akong isang bote ng tubig na sumusunod. Shally Faye. Mula sa simula hanggang dulo, ikwento mo lahat ng masasamang ginawa ng pamilya San. Lahat ng masama, sabihin mo ng buo, isa-isahin mo ng detalyado. Ang pangalan ko ay Sandy Faye. Ako ang hari ng langit sa Hilaga, nag-iisang anak ni Sharui. Sa mga nakaraang taon, kami sa pamilyang siya, sa pamamagitan ng pananakot at panghihikayat, pumatay at nagtakip ng mga labi. Nakuha namin ang marami, mga gamot na nilikha ng mga ordinaryong henyo, mga kagamitan, teknolohiya. Sa mga teknolohiyang ito, nakalikha kami ng maraming yaman. Kaya kami sa pamilya siya, ay umabot sa posisyon ng isang napakalaking pamilya. Nagsimula ito 20 taon na ang nakalipas, nang ang pinuno ng pamilya Ye sa Lihay, si Yefeng. Ang aking ama na si Sharui Jin, nagpadala ng katulong na si Gao Yuliang, para makipagnegosasyon, sa pakikipaglaban. Sa huli, hindi nagtagumpay ang negosasyon, naubos ang angkan ng pamilya Ye. Pero, narinig ko na may isang tao, sinasabing si Ye Liangchen ay nasa labas pa rin. Noong mga panahong iyon, ang sakit ng ulo ko. Ye Chen, anong nangyari sa'yo? Akala ko ikaw iyon. Ye Chen, may gusto akong sabihin, mag-usap tayo ng maayos. Sabi mo, miyaw ka. Kaya pala ikaw, pinatay mo ang buong pamilya ko. Naalala ko na. Ano? Hindi ako. Paano ko naman mapapatay ang buong pamilya mo? Sabi ni Shally Faye. 20 taon na ang nakalipas, pamilya Ye sa Lingshai. Ikaw ang taong nawawala sa pamilya Ye, si Ye Liangchen. Tama. Noong bumalik ako sa bahay noon, nakita ko ang buong pamilya ko, nakatambay sa gitna ng dugo, kung hindi dahil sa aking guro na nagligtas sa akin. Matagal na akong naging butot balat sa libingan. Sabi ko sa guro ko, bakit kailangan niyang itago ang aking alaala, at hayaan akong maging manugang sa pamilyang Gao. Nalaman ko na, ito pala ang dahilan para sa araw na ito. Narinig mo rin kanina. Ito ay utos mula kay Harisha. Ako ay isang opisyal lamang. Ano bang magagawa ko? Kailangan ko lang sumunod sa utos. Okay lang ba si Dad? Walang anuman, walang anuman. Kayo. Hindi kayo makakatakas. Sinasabi ko. Tatay. Ye Chen. Sabi ni Shally Faye. Ye Liangchen. Ikaw nga. Miyang. Pasensya na.
Nahuli ako. Hindi naman huli. Tama lang ang dating mo. Gumawa si Sharu ng napakaraming kahihiyan sa harap ko. Ang dakilang bayani ng nakaraang taon. Talagang kahanga-hanga ang pag-arte ni Sharu Wijin. Sobrang galing na talaga. Chenge, kailangan ng ipaliwanag ni Sally Faye. Nagawa na niya lahat. Kapag tapos na ang backup ng video, ipadala ko sa'yo. Sige. Susunod ay ang pagbagsak kay Sharu Wijin. Ano sa tingin ninyo? Sino ang mga kalaban niya? Narinig ko na. Malapit nang mag-resign ang General Isamo. Sa 4 na dakilang hari, pinakamataas ang suporta kay Sharu Wijin. Ang tanging makakalaban niya ay si Wang Sangui ng Pingzi. Sige. Kaya't inanyayahan ko kayong dalawa. Ingatan ninyo si Meng Jia at si Su Qing. Pupunta ako para makipagkita kay Wang Sangui. Natahimik na. Pumasok ka sa opisina ko. Ang lakas mo. Hindi kulang sa akin. Sabihin mo. Ano ang kailangan? Talagang karapat-dapat ka sa titulong Wang Wu ng Pingzi. Ang lakas at tapang mo ay tunay na hindi pwedeng baliwalain. Halika. Ako si Sherry Faye. Tingnan mo ito. Nag-iisang anak ni Sharu. Sa mga nakaraang taon, ang pamilyang siya, sa pamamagitan ng pananakot at panghihikayat, pumatay at nagtakip ng mga labi. Nakuha ang marami, mga gamot na nilikha ng mga ordinaryong henyo, kagamitan, teknolohiya. Ano ang gusto mong gawin? Narinig ko na ikaw at si Sharu Jin ay nag-aagawan sa posisyon ng general. Narito ako upang tulungan ka. Ano ang mga kondisyon? Gusto kong mamatay si Sharu. Imposible. Ngayon, mayroong mga alituntunin ng Daksha. Ang laban ay laban. Hindi pinapayagan ang saktan ng pamilya. Punong General. Saan ba naganap ang laban na walang dugo? Hindi ka sumusunod sa mga patakaran. Siyempre, may mga tutulong sa'yo para sumunod. Sige na. Nabigay na sa'yo ang mga impormasyon. Kung gagawin mo o hindi, nasa'yo na yan. Kahit ano pa, si Sherry Jin ay tiyak na mapapahamak. Sherry Jin, o Sherry Jin. Anong klaseng tao ang pinasok mo? Pero, mas okay na rin ito. Noong unang panahon, 2 dekada na ang nakalipas. Ang pinuno ng pamilya Ye sa Linhai, si Ye Feng, ay nakabuo ng ang gamot na artemisinin para sa malaria. Ang aking ama, si Sharu Wijin, at ang kanyang aide, si Gao Yuliang, makipagnegosasyon at makipag-agawan. Sa huli, hindi nagtagumpay ang negosasyon. Pinatay ang buong angkan ni Ye. Impormasyon, hands-free, tapos na. Hands-free, dial pad, tapos na. Hello, sino ito? Si Ye Chen ako. Sa tingin ko, kailangan nating pag-usapan natin ang tungkol kay Sharu Wijin. May ilang bagong balita. Bukas ng gabi, nandoon pa ako sa opisina. Naghihintay sa iyong pagdating. Huwag kang mawawala. Sige. Huwag kang mawawala. Pamilya siya. May utang ka sa pamilyang Ye. Panahon na para bayaran ito. Ye Chen. Naisip ko ng mabuti. Bagamat ganito ang mga patakaran,
Ngunit talagang sobra na ang ginawa ni Sharui nitong mga nakaraang taon. Talagang hindi na ito katanggap-tanggap. Sa pagkakataong ito, handa akong tumulong sa iyo. Ngunit, kailangan nating magkaroon ng maayos na plano. Sige. Sa iyong tulong. Tiyak na magtatagumpay tayo. Ano ang plano mo? Sabihin mo lang, si Sharui ay pumasok, malaki ang kanyang kapangyarihan. Sa harap ng lahat, mahirap para sa akin na kumilos laban sa kanya. Balak kong ipakalat ang ebidensyang ibinigay ni Shali Fei sa pamamagitan ng ilang mga channel. Nagdulot ng publiko ng hindi pagkakaunawaan at pagdududa kay Sharaijin. Magandang paraan ito. Ngunit, hindi sapat ang lakas ng opinyon lamang. Malalim ang impluensya ni Sharaijin sa militar. Kailangan nating mag-isip ng paraan upang pahinain ang kanyang kapangyarihan sa militar. Tama. May mga kakilala rin ako sa militar. Aayusin ko sila. Magpapadala ako ng lihim na kontak sa mga general na hindi kontento kay Sharu para mapalapit sila sa amin. Nandito ako. Magsasagawa rin ng pangangalap ng ebidensyang kriminal ni Sharaijin. Gusto kong gawin siyang walang pagkakataon na makabangon. Sa bagay na ito, dapat tayong maging maingat. Si Sharaijin ay hindi karaniwang tuso. Kapag nalaman niya ito, atin natin ang walang katapusang paghihiganti. Hindi ako natatakot. Matagal na akong naghihintay para sa araw na ito. Gusto kong makulong si Sharu para sa kanyang mga ginawa. Magbayad siya ng halaga. Ay. Kapatid Ye. May isa pang, medyo masalimuot na bagay, sa ngayon. Wala akong magandang solusyon. Hari ng digma. Maaari mo nang sabihin ng direkta, si Sharui Jin, kahit na hindi siya ganong kagaling. Pero yung kanyang kakayahan, talagang hindi basta-basta. Kapag gusto niyang tumakas, mahihirapan kaming mapigilan siya. At kahit mapigilan man namin, magdudulot ito ng malaking gastos. Kapag nakatakas na siya, mahirap nang hulihin siya. Parang napakahirap na. Hari ng digma, madali lang yan. Kapag nahuli niyo siya mamaya, magpakita kayo ng kahinaan, para makatakbo siya. May pang-akit ako. Para akitin siya, kailangan niyang lumabas. Sige. Kay Xiao Fei, wala pang balita. Walang sagot mula sa hari sa ngayon. 3 araw nang wala si Young Master siya. Hindi ka na nag-reply sa mensahe ko. 3 araw. Bata. Saan ka na naman naglilibang? Wu Sangui. Anong ibig mong sabihin? Sharui Jin. May nagulat sa'yo ngayon, pagnanakaw at paglabag sa batas, walang pakundangan sa buhay ng tao, at ang iyong anak na si Shali Fei ay nagbigay din ng kaugnay na ebidensya. Ngayon, sa utos ng pamahalaan ng Daksha, ikaw ay isa sa ilalim sa investigasyon. Ito ay isang utos ng investigasyon. Ibang mga paglabag sa batas at regulasyon ng Daksha. 3. Pag-abuso sa kapangyarihan, pagtataguyod ng pribadong puwersa, pagwasak sa North 4 na ibang mga paglabag sa batas at regulasyon ng Daksha. Samahan mo ako. Ang ebidensyang ibinigay ng anak ko. Niloloko mo ako. Ikaw talaga. Hindi ka titigil hanggat hindi ka nakikita ang katotohanan. Tingnan mo. Kumukuha ng maraming sibilyan. Ang gamot na binuo ng henyo. Kagamitan. Teknolohiya. Ang aking ama na si Sharui Jin. At ang kanyang opisyal na si Gao Yuliang, pumunta upang makipag-usap at mangagaw. Anong maipapakita ng video na ito? Sadyang ito ay pinilit na umamin. Dahil sa ilang may masamang intensyon, na nag-uusig, ang anak mo ay nagbigay ng maraming kaugnay na ebidensya. Gusto mo bang ipakita ko ito sa iyo isa-isa? Nais na magpataw ng parusa, walang masasabing mali. Kayo ay nagsasagawa ng pang-aapi. Kung ayaw mong malaman ng iba, huwag mong gawin ang ikinahihiya mo. Magpasakop ka na lang. Old siya. Ibibigay sa'yo ng Daksha, ang pinakamakatarungang hatol. Kapatid Ye, mayroon pang isang bagay na medyo mahirap. Sa ngayon, wala akong masyadong magandang solusyon. Hari ng digma,
Maaari mong sabihin ng diretso, tungkol sa Sharui, kahit na hindi maganda ang tao. Pero ang kanyang kakayahan, ay talagang hindi basta-basta. Kapag gusto niyang tumakas, mahirap para sa ating mga tao na pigilan siya. At kahit na mapigilan, magbabayad tayo ng malaking halaga. Kapag nakatakas siya, mahirap nang mahuli siya muli, parang umakyat sa langit na. Hari ng mga mandirigma, madali lang yan. Kapag nahuli niyo siya, magpakita ng kaunting kahinaan, para makatakbo siya. May plano akong pang-akit. Hilahin siya. Lumabas ka na. Sa mundong ito, walang makakapaghatol sa akin. Gumawa ka na. Mga kapatid, habulin niyo siya. Hey, hey, hey. Anong ginagawa mo? Anong hinahabol? Bakit si Haring Wu? Ay nako. Huwag mo na siyang isipin. Ang kanyang posisyon bilang hari, ay tiyak nang hindi naligtas. Siyempre, may mga huhusga sa kanya. Joe 1. Libingan. Lumuhad. Yumuko. Mga ninuno ng pamilya Ye, kung may kakaiba, huwag magalit. Ako ay isang tagapagpatupad, Li Yuliang. Kayo. Kung may sisihin kayo, sisihin niyo si Sha. Sisihin si Sha Raijen. Ye Chen. 3 araw na. Siguradong mapapansin ng ama ko ang kakaiba. Pagdating ng panahon, iyon na ang iyong katapusan. Sha Xiao. Pagdating ng tatay mo, papatayin muna siya. Ikaw ang tunay na salot. Mas pipiliin ko munang patayin ako. Hindi pa siguro. Akala mo sa ilang video ko, matatalo ko ang tatay ko. Hala, panaginip lang yan. Si Ye Chen ay ako. Sa tingin ko maaari tayong mag-usap muli, tungkol sa bagay na Sharuijin. Tungkol sa bagay na Sharuijin, mayroon akong bagong ideya. Bukas ng gabi, nasa opisina pa ako. Naghihintay ako sa iyong pagdating. Tayo, hindi magkikita, hindi mawawala. Ang kaaway ng kaaway ay kaibigan. Marami kayong kaaway sa Sha family, kaya marami rin akong kaibigan. Kailangan ko pang magpasalamat, dahil binigyan mo ako ng dahilan para lumaban. Sa tingin mo, ano ang mga kaibigan ko? Magsisikap ba siya ng husto? Tama. Kailangan ko ring sabihin sa iyo, ang gabinete ng Daksha ay nagsimula na ng pinakamataas na antas ng investigasyon. Ano sa tingin mo tungkol sa iyong ama? May ilang porsyento pang pag-asa? Hindi. Hindi mangyayari. Kami sa pamilya siya ay may kapangyarihan sa lahat. Ang buong impluwensya ay nakakalat sa buong Daksha. Siguradong niloloko mo ako. Isang balyina ang bumagsak, lahat ay nabubuhay. Isang hari ng hilaga ang bumagsak. Gaano kalaki ang maaaring ibigay mong benepisyo? Dapat ay malinaw na sayo. Sa ganitong paraan, tayo ba ay ligtas na lahat? Hindi pa. Maaaring may huling matinding laban pang kailangang harapin. Darating na ang matinding laban. Papa. Tatay. Tatay, tulungan mo ako. Ang nasa likod. Ikaw ba? Tama ka. Magaling. Ako si Sharui, buong buhay ko ay nakipaglaban. Hindi ko inasahan. Napahamak sa mga kamay ng batang ito. Ito ang tinatawag na maraming kasalanan. Ay tiyak na magdudulot ng kapahamakan. Hindi ko kayang kontrolin ang mga pinakamataas na may kapangyarihan. Hindi ko rin kayang kontrolin ikaw. Tatay, mag-ingat ka. Magaling itong batang ito. Magaling. Gaano kalaki? Siguro. Mga 3 o 4 na palapag ang taas. Magaling itong batang ito. Magaling.
Gaano kalaki? Siguro. Mga 3 o 4 na palapag ang taas nito. Bata. Ang galing mo. Napakawalang kwenta. Ginoo. Mabilis, tulungan mo si Yechen. Bakit? Dahil niloko mo ako. Niloko mo kaming lahat. Anong niloko ko sa inyo? Sand King. Sa ngayon, huwag ka nang magmatigas. Sa mga taon na ito, umaasa ka sa mga peking kasinungalingan, nanghihikayat sa amin. Gaano karaming tao ang pinatay mo para sa'yo? Hindi mo ba alam sa sarili mong puso? Ako'y hindi lang basta. Para magtipon ng mga resources para sa malalaking bagay. Maaari mong sabihin na wala akong resources. Kung wala ang mga ito, hindi kayo aabot sa ganitong kalagayan. Ganito ang paglaki. Mas gusto ko pang hindi na lang. Sumali tayo sa Legion ng Norte. Dala-dala ang pangarap na ipaglaban ang bayan. Ikaw ang nagsara ng pinto sa amin, sa aming mga pangarap. Malapit na akong magtatlumpu. Nandito ka pa rin at nakikipag-usap sa akin tungkol sa mga pangarap. Inaasikaso ko ang villa para sa inyo. Nang inaasikaso ko ang mga magaganda, bakit hindi kayo tumanggi? Sige na. Huwag na itong pag-usapan. Walang moral na kaakit-akit na argumento. Patayin mo siya. Gusto niyong pumatay sa akin. Kayo rin ay walang karapatan. Ito ay mula sa pangunahing guro. Tunay na lakas sa laban ba ito? Nasabi ko na. Kayo ay mamamatay. Tatay. Patayin mo silang lahat. Paano mo? Nawasak ang aking proteksyon na enerhiya. Paano nangyari yun? Gusto mo bang matutunan? Ituturo ko sa'yo. Huwag mo akong patayin. Ano man ang gusto mo, maibibigay ko sa'yo. Pera. Babae. Kapangyarihan. Maaari kong ibigay sa iyo ang lahat ng ito. Sa tingin mo, alin sa pera, kapangyarihan, at babae, ang pinakamahalaga sa akin? Siyempre, kapangyarihan. Kapag may kapangyarihan, mayroon ka ng lahat. Ang galing mo naman. Mag-cooperate tayo. Basta magtulungan lang tayo. Matutulungan kitang makuha ang hari ng langit, pati na ang pangunahing marshal. Hindi rin naman masama. Iyan ay isang babae. Isang hero tulad mo. Tiyak. Maaari ring maging walang laman, malungkot, at malamig. Walang ikaw. Mahalaga sa akin.
Ipinahayag ko, ang ilalim ng Tianhong Group. Ang gamot laban sa cancer ay ibinabalik sa simpleng anyo. Ang huling presyo sa merkado ay isang kahon ng 20 na summer coins. At saka, hindi tataas ang presyo. Paano nagagawa iyon? 21 kahon lang. O ni, 11 kahon. Hindi tataas ang presyo. Sobrang mura nito. Ang galing, ang saya. Sobrang ganda nito. Hindi ko akalain na siya ay isang mapagkawang gawang negosyante. 20 piso lang. Sobrang thoughtful naman ito. Oo nga, hindi ko akalain na si Ginoong Lin ay ganito kaluwag. Talagang kahanga-hanga. At saka, kami ay nakipag-ugnayan sa Daksha Gumbo. Matapos ang pag-uusap, sa huli, si Nashu ay isinama sa saklaw ng insurance. Sige. Kaya pala ang mura. Ang galing, napasok na pala sa insurance. Sige. Talagang isang malaking tagumpay ito. Kumusta? Malaki pa rin ang suporta ko sa inyo. Tama ba? General Wu, ito ay hindi suporta para sa amin, kundi suporta para sa mga tao ng Daksha. Tama. Oo nga pala, may balak ka bang pumasok sa pamahalaan ng Daksha? Maaari kitang tulungan. Hindi na. Nasa mundo pa rin ako ng mga mandirigma, nakatutok sa inyo. Mga mandarambong sa pamahalaan. Sana hindi ka magbago. Kung hindi, 不知道这药效果最终怎么样啊？希望下次也可以追随一下他们。 ito ang presyo ng simpleng bagay, ipinahayag ngayong araw. Baka ang buong merkado ng gamot ay magulo. Ginoong Su, bakit napakababa ng presyo ng simpleng bagay? Naisama na ito sa insurance ng kalusugan. Ito. Makakabawi pa ba ito? Ang kita ay hindi ang tanging layunin natin. Dahil gumawa si Ginang Lin ng ganitong desisyon, tiyak na may dahilan siya. Kami sa Tianhong Group, hindi lang para kumita, kundi para sa kapakanan ng mga tao ng Daksha. Tama si Manager Su. Palaging may malasakit si Ginoong Lin sa mga makabuluhang bagay, ngunit sa ganitong mababang presyo, ang ibang mga kumpanya ng gamot mukhang magkakaroon ng mga opinyon. Kahit na may mga opinyon sila, kailangan nilang itago ito. Ang mga gasto sa pagbuo ng Gui Pusong, kami sa Tianhong Group, ay humahawak na ng karamihan. Ngayon, panahon na para masiyahan ang mga tao ng Daksha sa mga benepisyo, tungkol naman sa ibang kumpanya. Kung talagang nais nilang magbigay ng kaunting benepisyo sa mga tao ng Daksha, sasamahan nila kami, magbaba ng presyo. Pero, maaari bang magdulot ito ng malicious na kompetisyon sa industriya? Kompetisyon na mapanganib. Ang grupo naming Tianhong, hindi kailanman natatakot sa kompetisyon. Basta't para sa ikabubuti ng mga tao sa Daksha, lahat kami ay magsusumikap na makamit ito. At saka, naniniwala ako na ang mga tunay na may magandang kalooban na kumpanya, sa huli, makakamit ito ng pagkilala sa merkado. Ang Gipuso ay isinama sa insurance sa loob ng 1 taon. Ang rate ng paggaling ay porsyento, 98.7. Sa taong ito ng gabi, hindi tayo nagluto ng sarili. Igalang ang orihinal na intensyon. Buhay ng karaniwang tao. Payak na buhay. Napakabuti. Ano ang iniisip mo? Wala naman. Nais ko lang magmuni-muni. Sa taong ito, nalampasan natin ang mga pagsubok at nanatili sa ating mga prinsipyo. Mahaba pa ang daan na tatahakin natin. Pero basta may nangangailangan, tiyak na magpapatuloy tayo. Narinig mo na ba? Kahapon, may pasyente pa na pumunta sa pintuan para magbigay ng bulaklak. Halos mapigilan ng security. Akala nila ay may gulo, kaya hinuli nila. Hindi na nila kailangang gawin iyon. Gumawa lang kami ng kung ano ang nararapat gawin. Ito ang kailangang gawin. Na siyang pinakamahirap. Hindi ang pagbabago sa teknolohiya, kundi ang laging pag-alala.
kung bakit tayo nagsimula. Kaya't bumalik tayo sa pagiging simple. Hindi lang ito gamot. Mas isang pangako pa. Tulad ng sinabi mo, na bawat ordinaryong tao ay pwedeng mabuhay ng may dignidad. Nabalitaan mo na ba? Ang simpleng pagkain ay pumatay na. Alam ko na ang tungkol dito. General Wuda, palagi ba siyang personal na nagtatanong? Ginoong Ye, General Wuda, pumunta ka agad sa komando. Mahalaga ang sitwasyon. May nangyari. Sa linya ng produksyon ni Gipo, Nabisto ang pandaraya, lahat ng batch ay agad na inalis. Sumabog na ang opinyon ng publiko. Imposible. Hashtag. Paano mangyayari iyon? Hashtag. Terra.